Miss Catherine Bernardo and Daniel Padilla, ano nga bang tunay na dahilan kung bakit ayaw umamin sa publiko patungkol sa totoong estado ng kanilang relationship? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang bell for more updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, pag-usapan po natin ito dahil meron pong mga comment, medyo hindi kagandahan yung mga comment sa comment section. May mga nagagalit, may mga nagmura pa nga, diba? Pero hindi na natin sinama yun. Sabi po ni Ma'am Shi Yolanda, matagal na po yung magkasamang family ni Kayla. Nabanggit lang nila yung name ni Daniel. Sa tingin ko, wala sila ni Kayla. Sabi ni Daniel, si Catherine lang ang mamahali niya habang buhay. Sinagot naman ito ni Miss Marita, naka-move on na sila pareho. Masaya na si Daniel ngayon. Makita mo iba ang aura niya. Kung sila man ni Kayla, alam nating pero hindi deny ni DJ. Gusto na niya maging private. We love Kayla too. And then sabi ni Miss Herminia, business lang yan Miss Dars. Kaya palagi nilang kinoconnect nila palagi Miss Dars. Ayan. So ito naman yung kanyang komento. May kanya-kanya kasi tayong opinion na kailangan pong marinig ng lahat. May mga talagang naniniwala at talagang hanggang ngayon ay umaasa pa rin na ang endgame talaga si Catherine at si Daniel. Sabi ni Miss Marites Ferrer, yung sinasabing nagpe-pretend uusap, matagal na yan Miss Tarek, 2023 pa yan. I think April yan. At bakit may comeback 5 years ulit kung gusto ni Kat na makatrabaho ulit si DJ sa ngayon? Po di ba pinaalis ang pangalan ni DJ sa contract? Paano naging comeback? Mga fans lang talagang malala. Kung ayaw nilang mag-move on, sana katotohanan lang, wala ng problema kung mag-comeback sila, pero hindi pa ngayon, matagal pa ulit. Solo era si DJ ngayon, Ginoo. Ganon din si Kat. At kung mag-comeback man sila, pasa ngayon, at kung sakaling mandini magjowa, magkaibigan na lang. True. Ayan. So ito naman yung kanyang inagrihan ko naman dito si Miss Marites Ferrer. Kung magkakaroon man sila ng comeback, I think that they should friend, diba? And then Miss Rema, blurred kasi yung photos ni sabi nila, mukha pang edited. Kung kapatid mismo ni Kayla ang post noon, dapat malinaw yung video para tapos ang usapan. Magsalita na kasi si DJ if may comeback sila ni Kat o sila na ni Kayla para move on na lahat. Masasaktan sino masaktan, at least malinaw na sa lahat. Hindi na nag-aaway yung mga bagong usbong na Team 20 na may orange na heart at yung Katniel fandom na may original blue heart. Basta ako solid Katniel, mag-move on na lang ako if magpapakasal na sila pareho sa iba. Ayan, so naintindihan kita dyan Ma'am Shi Rema, no? Totoo yung sinasabi niya, diba? Parang let them be. Kung gusto nila talagang itago or whatever the relationship they may have, hanggat walang ikinakasal, still, nandyan pa rin ang Katniel, nandyan pa rin ang Kainiel. So, eto na, pinag-uusapan din po ngayon ang ilan sa mga naging statement ni Miss Moira, no? Dahil hindi niya raw di umano malilimutan ang mga hugot duet niya kay Mr. Daniel Padilla. Ang duet ni Moira de la Torre kay Daniel Padilla ay isa sa magandang alaala na hindi niya makakalimutan sa show nila sa Vancouver, Canada. Ang bongga naman kasi ng duet nila na nag-blend nga ang mga boses nila na parang hinihele ang mga manonood. Ramdam na ramdam mo rin ganado si Daniel sa duet nilang yun, na mga ganong awitin ang bet na bet niya ha. Thank you for giving us happy memories Vancouver, sabi ni Moira. Makikita nga sa Instagram post ni Moira ang mga photo at video nila ni Daniel na kumakanta. May iba rin na kasama naman niya ang mga bagets na sina KD Estrada at Alexa Ilacad. At syempre, damang-dama naman ng mga Pinoy sa Canada ang pagkanta ni Moira, lalo na yung kasama si Daniel. Napayak ako, may hugot queen. Thank you Moira sa paghugot mo sa kanta sa amin sa Vancouver. Ang galing niya ni Daniel. Hello Kirin, kina KD at Alexa. Moira, best girl, you're the prettiest. Until next time, Moira and Daniel. Well, sana nga ay magkaroon ng collab sina Moira at Daniel at i-release yon sa album ng huli. Matagal-tagal na rin walang bagong kanta si Daniel, diba? I think it's about time na
pagtuunan din niya ng pansin na pagkanta. At syempre, ang pag-concert na rin. Remember na puno ni Daniel ang Araneta Coliseum noon ha, which is very very true. At dito rin pinag-usapan yung patungkol nga dito sa bagong itsura ni Miss Kayla. Marami kasing nakapansin na super blooming di umano ang dalaga at ito ay kinukonek sa pangalan ni Daniel. Pero ang tanong ng ilan, bakit nga ba hanggang ngayon hindi pa rin po sila umaamin sa publiko patungkol po sa tunay na relasyon po nila. So ito po yung paliwanag ni Mr. Oji Diaz. Panoorin natin. Nung araw, ang mga narrative, nako, hintayin mo silang mag-split. Saka natin malalaman na naging sila pala. Sa henerasyon ngayon, natatakot na yung mga artista na aminin in public kung sino yung kanilang karelasyon. Kung totoo bang may relasyon sila nung madalas na nababalita. Kasi nga ayaw nga nilang masira ang kanilang pribadong buhay. Parang isiniseparate nila na iba yung aking showbiz na pampubliko, iba rin pang personal ko. Akin yun, ibigay nyo na. So parang ganun lumalapas. Sasha, parang di ba mas mahirap yun, Nay? Katulad yan, gusto mong lumabas, pumarty, umattend ng event na kasama yung significant other mo, pero napipigilan ka dahil nga may tinatago ka. Yun nga yung mahirap. Yan yung kanilang dapat na i-deal. No, na wala silang choice. Kaya nga, di ba, merong sinasabing it's lonely at the top. Kasi nga, kahit nandun ka sa top, hindi mo na magawa kung ano yung gusto mo. Parang nalilimit ka na lang kasi nandito ka sa taas, hindi ka pwedeng gumagagaga sa ilalim kahit gusto mong maging gagagaga nang wala ka naman tinatapakang ibang tao. Kaya lang hindi mo magawa kasi mahuhusgahan ka. Kasi may imahe kang dapat protektahan. Yun. Kaya ang hirap na maging artista. Ang hirap maging lonely at the top. Yes. Minsan din naman lonely at the bottom. Ay. Sinasabi ni Mr. Oji Diaz dito na natuto na talaga kasi si Miss Catherine Bernardo mas ninanais niya maging pribado yung kanyang love life. Ganon din naman si Daniel Padilla, ayaw niya rin na talagang maisa publiko at maging public consumption nga naman ang kanyang pakikipagrelasyon. So dahil po dito, nagkakaroon po ng confusion. Sinabi dito ni Mr. Oji Diaz na meron silang iniingatan na image, no? Kasi syempre kahit po sobrang tagal na rin na sila hiwalay ni Catherine, marami pa rin talagang nag-aspire at nangangarap that one day magkakaroon sila ng comeback. Hindi man sila mag-comeback as a relationship, but comeback bilang magkatrabaho. So, sabi dito ni Mr. Oji Diaz na worst comes to worst, dumating man yung possibility na magkahiwalay sila dun pa nga sa mga karelasyon nila, malalaman na lang natin yan yung pag-amin talaga nila kapag naghiwalay na sila, which is very true. Sometimes nangyayari po talaga yan, ano? Minsan nalalaman na lang natin na naging magjowa pala itong mga to nung naghiwalay na sila. At alam natin na parang naging lesson na rin po kay Mr. Daniel at Catherine na wag isa publiko lahat sa yung kanilang relationship. Parang nag-set po sila ng boundaries na hanggang dito lang yung pwedeng ibigay nila sa publiko. Pero itong mga pribadong bagay ay talagang nililihim po nila. Kaya ngayon, hating-hati po ngayon ang mga fans si Daniel. Merong mga fans na Katniel at meron din naman mga Kainiel. Pero at the end of the day, syempre, ang magde-decide pa rin yan at ang talagang makapagbibigay linaw dyan ay walang iba kundi sa Daniel Padilla, Catherine at si Miss Kayla Estrada. Kung ano ba talaga ang tunay na estado ng kanilang relationship. Well, in fact, nananatili naman po talagang pribado at nananatili naman na talagang umaariba ang kanilang mga solo era project. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone. See you on my next vlog.